Sa tahimik na bayan ng Riacho dos Neves, isang nakakatakot na kwento ang bumukas noong January 2018. Si Rosangela, isang babae na may kasaysayan ng mga problema sa kalusugan, ay hinaharap ang hindi inaasahang kamatayan matapos ang dalawang pag-atake sa puso at septic shock. Inihayag na patay at inilibing sa isang batong libingan. Nagdadalamhati ang kanyang pamilya sa kanyang pagkawala sa isang mapangluhang paalam. Ngunit, nagkaroon ng hindi inaasahang kaganapan ang kwento. Habang dumaraan ang mga gabi, ang sementeryo ay naglalabasan ng nakakakilabot na sigaw at ungol. Nauna ay iniisip na mga biro lamang, subalit, patuloy ang nakakabahalang ingay, na nag-udyok sa mga lokal na ibahagi ang kanilang kakilakilabot na mga karanasan pagkatapos ng 11 gabi. Sa halip na kumonsulta sa mga otoridad, isang kapitbahay ang lumapit sa pamilya ni Rosangela na may nakakadisturbang mga pag-amin. Ang isang matapang na grupo, na pinapalakas ng kahalo ng takot at kuryosidad, ay naglakbay pabalik sa sementeryo. Doon, binasag nila ang libingan, naglalantad ng isang nakakatakot na katotohanan. Sa pagbukas ng kabaong, bumuhay ng lagim ang mga saksi. Si Rosangela, itinuturing na patay, ay desperadong lumaban upang makatakas mula sa kanyang kahon. Ang sugatang mga kamay at noo niya ang nagpapatunay sa nakakapanindig balahibong pakikipaglaban sa loob ng kabaong. Ang mga pako ay napalambot, ang mga gasgas ay nagmarka sa loob, at ang dugo ay nagkwento ng isang tahimik na istorya ng isang babae na inilibing ng buhay. Tulad ng isang saksi ang nagkwento, nang ako'y tumayo sa harap ng libingan, narinig ko ang kalabog mula sa loob. Ang iniisip kong biruan lamang ay nagbigay daan sa isang bangungot na katotohanan. Si Rosangela ay buhay pa, na nakakulong sa kanyang hindi pa tamang hukay. Ang masamang pangyayaring ito ay nag-iwan sa bayan ng pangamba na laging hinaharap ng mga siklab ng mga gabi sa sementeryo. Sa mga kaganapan sa Riacho dos Neves, naglupasay ang pag-aalinlangan sa kakaibang pangyayari. Si Ana Francisco Diaz, isang saksi sa kahindik-hindik na eksena, nagpatunay na si Rosangela ay nagbigay ng 2 ungol ng matuklasan at nanatiling kakaiba ang init. Habang kinakaharap ng bayan ang kahindik-hindik na posibilidad ng maagang paglilibing, umusbong ang magkasalungat na mga kwento. Iniulat ni Ana ang isang karamihan na lampas sa 500 katao, na nagpapatunay sa init ni Rosangela habang hinahawakan ang kanyang paa. Isang ambulansya ang tinawag, ngunit inihayag na wala na siyang buhay nang dumating. Lalong nagtugma ang debate habang naglipa na ang spekulasyon ukol sa alegadong buhay na paglilibing. Mariing itinanggi ng ina ni Rosangela ang nakakabagabag na katotohanan, na binibigyang diin ang mga hindi pagkakatugma sa posisyon ng kanyang anak. Gayunpaman, tinanggihan ito ng pulisya, itinuturing na panaginip at pang-aakit sa sarili ng ina. Nilabanan ng mga otoridad ang mga pag-angkin ng pamilya, itinangging mayroong ebidensya ng pinsala, at itinangging totoo ang iniulat na ungol bilang simpleng tsismis lamang. Ang kanilang investigasyon ay sumilay sa mga pangyayari sa pagkamatay ni Rosangela, na nagpapakita ng maingat na proseso patungo sa kanyang paglilibing, na sinusuportahan ng mga tala ng ospital. Ipinagtibay ng pulisya ang masusing pagmamanman sa pagtaas ng pangangatwiran ng kalusugan ni Rosangela, na naglalabas ng medikal na imposibilidad ng buhay na paglilibing dahil sa kanyang kritikal na kalagayan. Itinuring ang malakas na antibiotic at maulan na panahon bilang mga kadahilanang nagpapabagal sa pagkatunaw. Itinataboy ang ideya ng kahangahangang paglaligtas. Sa pag-unlad ng kakaibang saga, nasangkot ang Riacho dos Neves sa isang labirintong panghihinuha at spekulasyon. Iniwan ang katotohanan na nababalot sa dilim ng hindi maipaliwanag. Sa nakakakilabot na katahimikan ng araw na yon, kung saan daan-daang tao ang nagtitipon, may nakatanim na nakakatakot na paniniwala sa kanilang mga puso, ang ideya na si Rosangela ay inilibing habang humihinga pa. Sa mahinahong boses, ang kanyang kapatid ay maingat na nagsalita. Iwasan ng mga paratang ngunit naging saksi sa isang hindi maipaliwanag na sitwasyon. 11 araw sa ilalim ng lupa, at ang nakakabahalang init na nananatili ay labag sa lohika. Sa sementeryo, isang korong mga saksi ang nagpatunay sa isang nakakatakot na simponya, pagkatok, pagnginiwi. Isang kahulugang kaguluhan na pinaandar sila upang wasakin ang mga hangganan ng kabaong. Maraming tinig ang nag-ugma ng mga kwento ng isang malamig na haplos, na nag-insist na siya ay nananatiling mainit, nagtatanong sa kahuli-hulihan ng kamatayan. Sa kakaibang dikotomya ng magkasalungat na kwento, ang katotohanan ay nagtatago sa atin, nababalot sa kawalan ng katiyakan. Gayunpaman,
Ang ebidensya ng laban at ang nakakabahalang sigaw ng araw na iyon ay nagtutulak sa atin na magbigay daan sa nakakabahalang ideya na ang paglilibing kay Rosangela ay maaaring isang kahindik-hindik na maling pagtataya sa malungkot na tapiserya ng isang nawalang buhay na babae. Sana'y makamtan niya ang walang hanggang kapayapaan